Ganda ko.
magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Para po sa ating opening song, God is brought us on our way. Let us now a blessing seek, meeting in His courts today. They will all awake the best, tempted of eternal rest. They have all awake the best, tempted of eternal rest. While we sing the songs of praise to the Redeemer name, to the Prince in praise, take away our sins unchained. From our worldly cares and sin, from our worldly cares and sin, find our rest in Thee. When the morning rise, may we feel Thy blessed name. By Thy glory more rejoice, when we in the halls of Thee. Here poured us Lord us days, all proclaim lasting peace. Here outpoured us Lord us days, all forever sing Thee. May the gospel joy and song, comfort sing and comfort sing. May the fruits our ways abound, may we live all of days. May we rise as spring with Thee, all stay on our Sabbath day, till we rest free with Thee. Tayo po ay magalang na lumuhod para po sa ating panalangin. Hello. Dakila at magpala namin Diyos, kami po ay lubos ng papasalamat sa inyong pangalan, sa inyong pong patuloy ng pupalang pinagkakalob sa amin. Purihin po inyong pangalan, Ama, na kami po ay narito muli sa inyong bahay-sambahan upang patuloy po kayong papurihan sa inyong pangalan. Ama, kami po ay lumalapit sa inyong paanan, humingi ng kapatawaran, sama po kami na sumpungan ng kulang ng kasala, sa salita, sa gawa, liman po o ito hayag. Dalangin po namin, Ama, na kami naway niyong linisin upang kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Dalangin po namin, sa gabing ito, nawa patnubayan kami ng banal na Espiritu at banal na anghel na siyang magabay sa amin upang nang sa ganoon maging matagumay po, Panginoon, ang aming pagsamba. Ganon din po, Panginoon, ang aming po mga kapatiran na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito. Nawa sila po yung dalawin sa kanilang mga tahanan at sila po, Panginoon, ay inyong palalahanan. Bilangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatirang naririto, pagkaloob sa amin ng karunungan manggagaling sa langit, nang sa ganon ang aming pong maiintindihan, mapapakinggan, Panginoon, sa nananggaling po sa aming pong speaker ay ito po ay tumatak sa aming puso't kaisipan. Ito po ay aming may apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at ito po ay aming may bahagi sa mga to. Dalangin ko po ang aming tagapagdala ng mensahe sa gabing ito, pagkaloob sa kanyang karunungan manggagaling sa langit, Ama. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na po palang pinagkakalob sa amin. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat mga kapatid at happy Vesper and happy Sabbath po. Happy Sabbath. Ang bahagi ko po sa gabing ito ay tagapagpakilala ng nagsiganap at magsisiganap pa lamang para po sa ating Vesper Worship. Tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ni na Brother Tadtad and Brother Junjun. At ang ating opening song po ay makikita sa hymn number 263, Safely Through Another Week. At sinundan naman po ito ng opening prayer ni Brother Alvin Mascardo at ang presider po ang inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. Ngayong gabi mga kapatid, meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan. Ang una po ang mensahe na awit na dadalhin po sa atin ni Brother Benji Salazar at ang mensahe po na Panginoon na dadalhin po sa atin ni Pastor Val San Pedro. So, isunod na po natin ang special song ni Brother Benji Salazar. Jollibee Chicken Filet! So meaty! So saucy! 69 lang! Ang perang tulog, sa inflation sunog. Push! Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ay gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak.
sa bawat tahanan. Ikaw ang una siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, upang wag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, wag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangungunahan ang iyong tahanan, at pagsambay huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Maraming salamat po sa awit na ating napakinggan, mga kapatid, na nagpapaalala po sa atin bilang mga magulang kung ano po ang ating mahalagang tungkulin sa ating pong mga anak. Happy Sabat po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po sa gabing ito ay nakalaang sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng kanyang salita, mga kapatid, upang ito po ay ating pagbulay-bulayan. Ilang araw na lang po ang nalalabi, isang araw na lang, at tayo po ay magsisimula na po sa ating Harvest 2025 Crusade. Ano po? Ano po ba ang inyong napagkasunduan? Linggo ng gabi? Sunday po ng gabi? Okay, so lahat po ay naihanda na po ba natin, mga kapatid? Siyempre, unang-una nating ihahanda dito, mga kapatid, ay yung sarili natin. Okay, so ang budget po ay dala-dala ko na, at ang ating pong tarpaulin ay nariyan na ilalagay po natin dito. Dito po ba kayo sa church? Okay, ilalagay po natin yung tarpaulin. Di ko lang alam kung tama yung spelling ko nung pangalan ni Brother June. Tama ba, no? Albino, no? Kasi baka mamaya ay iba pala yung nailagay dyan na, na pangalan ng speaker. Okay, check lang po natin mamaya. So ngayong gabi po, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, at inaanyayahan ko po kayong buksan ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo o Matthew. Sa chapter 4 po ng aklat ng Matthew, kung meron po kayong mga Bible, whether it is a printed Bible or electronic Bible, ay atin pong sama-samang basahin ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Chapter 4 po ng aklat ng Matthew, beginning verse 18 hanggang 23. Okay? So ang sabi po dito, sang-ayon sa salaysay ng banal na kasulatan
sa aklat ni Mateo. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya ang dalawang magkapatid. Si Simon o si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko, sabi ng ating Panginoong Yesus, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Verse 21. At paglakad pa niya sa dako roon ay nakita naman niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang inyong salita na amin pong pagsasama-samahang pag-aralan sa gabing ito. Nawa Panginoon, ito po ay magbigay sa amin ng magandang inspirasyon at aral sa aming mga buhay sang-ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, mga kapatid, according to the story, ang atin pong Panginoong Yesus ay naglalakad sa tabi ng dagat ng Galilee. May dalawang part po ito, mga kapatid. Yung first part, ang una niyang nakita ay si Simon, na tinatawag po nilang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila po ay mga mamamalakaya o mga fishermen. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. At ang tugon ng magkapatid, pagdaka, ang sabi po rito, immediately, without any question, mga kapatid, immediately, sabi ng Tagalog ay pagdakay, iniwan nila ang kanilang mga lambat at nagsisunod sa Kanya. Ano po ang implikasyon nito sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, bilang mga alagad ng ating Panginoon? Always remember, mga kapatid, our mission as a church is to make disciples, according to Matthew chapter 18, verse 19 and 20. Ito po yung misyon na itinalaga ng Panginoon sa Kanyang iglesia. At bilang tayo po ay bahagi ng iglesyang ito na binigyan ng Diyos ng misyon to make disciples, tayo rin ay, mga kapatid, ang gagalaw sa bagay na ito para matupad yung misyon ng Panginoon. Kasi kung walang tao sa church, hindi po magiging possible yung misyon ng Panginoon na mangyari. Tama po ba? So kaya posibleng mangyari na ang misyon ng Panginoon ay mangyayari at matutupad ay sapagkat may mga tao sa loob ng church na kayong mga mamamalakaya ng tao. Bakit ito ang ginawang salita ng Panginoon kay Peter at saka kay Andrew na sila ay gagawin ng Diyos na mga mamamalakaya ng tao nang tawagin ng Panginoon ang magkapatid na ito? Bakit? Sapagkat ito yung trabaho nila. At alam ng ating Panginoong Yesus na si Pedro at si Andres ay alam nila kung ano ang mga pwede nilang gawin kapag sila ay nangingisda para sila ay makahuli ng maraming isda. Why? Sapagkat ito yung kanilang hanap buhay. So nung tinawag sila ng Panginoon, ang ginamit ng Panginoon sa kanila na salita ay, gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. Ibig sabihin, mga kapatid, pwedeng i-apply ni Pedro at ni Andres ang kanilang kaalaman sa pangingisda sa pamamagitan ng pagmamalakaya naman ng mga tao. At yun, mga kapatid, ay isang napakasimpleng paraan para kay Pedro at kay Andres. Dahil alam niya kung ano ang kanilang gagawin, mga kapatid.
And look, ang isa sa mga mahalaga dito mga kapatid, ang sabi po dito, nung marinig nila ang panawagan ng ating Panginoon, sapagkat alam ng Panginoon na meron silang kakayahan bilang mamamalakayan ng isda at magiging mamamalakayan ng tao, ang sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. At ang magkapatid, mga kapatid, ay sumunod sa kanyang hulihan at iniwan ang kanilang mga lambat. Nung iniwan ni Pedro at ni Andres ang kanilang lambat, alam ni Pedro at ni Andres na ang kanilang panibagong magiging trabaho ay hindi na mamamalakayan ng isda, kundi magiging mamalakayan ng tao. At dahil doon mga kapatid, nakahanda si Pedro at si Andres na iwanan ang lahat na mahalaga sa kanila para sila ay mabuhay. At yan mga kapatid, ang pagiging mga mangingisda. Iniwan nila yung kanilang lambat na mahalaga sa kanila yon mga kapatid, para sila ay mag-survive, para sila ay mabuhay. Pero nang ang Panginoon ay manawagan sa kanila para sa isang mahalagang gawain, para gumawa ng mga alagad, mga kapatid, si Pedro at si Andres ay nakalaang iwanan ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Dahil sa pagkakataong yon, mga kapatid, ang pagpapahalaga nila ay naroon sa kung ano ang komisyon na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Pangalawang senaryo, mga kapatid. At paglakad sa dako roon, nakita naman ng Panginoon ang dalawa uli na magkapatid. Sino po? Si Santiago at sino yung isa? Si Juan. So si James at saka si John. Nung makita sila ng Panginoon, mga kapatid, ang magkapatid na ito, kasama ng kanilang ama, na nag-aayos ng lambat, naghahayuma. Alam niyo yung naghahayuma sa ibang salita, yung naglaladlad. Naglaladlad ng lambat para ibilad sa araw o sa ano. At yun ay kanilang nililinisan, mga kapatid. Naghahayuma ang kanilang mga lambat. At sila'y kanyang tinawag. At nung marinig nila ang pagtawag ng ating Panginoong Hesus, ang sabi po rito, at pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. So kanina, si Pedro at si Andres, ang iniwan nila yung kanilang lambat at yung kanilang bangka. Sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid, ang iniwan ni Andres, ang iniwan ni James and John, ay hindi lang yung bangka, hindi lang po yung kanilang lambat, kundi ang sabi ng Biblia, pati ang kanilang ama ay iniwan nila at nagsisunod sa ating Panginoong Hesus. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Nung tayo ay tinawag ng Panginoon bilang kanyang mga alagad, at bilang tayo ay tinalaga ng Panginoon na maging kanyang mga anak, tayo po mga kapatid ay inaasahan ng Panginoon na magiging isang tunay na alagad upang tayo po mga kapatid ay maging matagumpay sa misyong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na tayo po ay magiging mamamalakaya ng mga tao katulad ni Peter, katulad ni Andrew, katulad ni James, at katulad ni John. Tayo po yung mga modernong Peter, James, and John sa panahong ito. Na ang tanging misyon natin, mga kapatid, ay magdala ng mga tao sa kanyang paanan, sapagkat ang paggawa nito, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ay ang ating pagtugon para tayo ay sumunod sa ating Panginoon bilang kanyang mga alagad. So, ibig sabihin po, mga kapatid, kung atin pong tinatanggap sa sarili natin na tayo ay mga alagad ng Panginoon at tayo ay kanyang tinawag at tayo ay tumugon sa kanyang panawagan para tayo ay maging bahagi ng kanyang gawain, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan po nating sumunod sa Kanya at ang pagsunod natin sa Kanya, mga kapatid, ay nagsasabi sa atin na tayo ay Kanyang mga alagad. So kung tayo po ay hindi susunod dun sa panawagan na tayo magiging bahagi
ng pagsaksi at tayo ay hindi magiging bahagi na tayo ay makapagdala ng mga kaluluwa sangayon sa pagkatawag ng ating Panginoon. Isa lang ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Hindi po tayo tumutugon sa panawagan ng Panginoon na follow me, mga kapatid. Dahil ang isang alagad na tumutugon sa panawagan ng Panginoon, sa kanyang panawagan na halika, follow me, sumunod ka sa akin, ay isang alagad na ano po? Na nagiging mahalagang instrumento at nakikisangkot sa gawain ng paghikayat ng kaluluwa. Na hindi mahalaga sa kanya ang anumang bagay sa mundong ito, kundi ang importante sa kanya ay maganap niya ang kanyang pagtugon sa Panginoon na siya ay susunod at yan ay kanyang ipapakita sa pamamagitan ng kanyang taus-pusong pakikisangkot sa gawain ng pagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, anumang paraan ang gagawin natin, mga kapatid. Kaya ito ay isang napaka-importanting karakteristik ng isang tunay na alagad. He follows Jesus wherever he leads, trusts him to be his or her master commander. He lives whatever gets in the way of following him. Katulad ng ginawa nila Pedro, mga kapatid. Maintains a meaningful relationship with him, mga kapatid. And long to be like him in every way and learn from him to become a fisher of men, mga kapatid. Ito po ang karakteristik ng isang tunay na alagad. Tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon saan man niya tayo dalhin nang walang alinlangan. At tayo po ay nagtitiwala sa Kanya bilang ating master commander na alam natin kung saan niya tayo dadalhin. At iniiwan natin ang lahat ng bagay na na hindi o mahalaga sa atin para tayo po ay para tayo ay magkaroon ng pagkakataong sumunod sa Kanya. At pananatilihin natin ng merong kahulugan ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At tayo, mga kapatid, ay masasabik na sa bawat araw ng ating buhay ay nanaisin natin na ang buhay natin ay maging katulad ng karakter ng ating Panginoon. At matututo tayo mula sa Kanya kung paano tayo magiging mga fishers of men. Kaya, mga kapatid, ito yung inaasahan ng Panginoon sa atin. At kung tayo po ay nagtataglay ng espiritu ng pagiging isang tunay na alagad, napaka-natural po sa atin na tayo, mga kapatid, ay nakikisangkot sa gawain ng paghikayat ng kaluluwa, whether we have a crusade or not. Kahit na tayo ay, kung meron mang tayong bukod sa pagkakaroon natin ng krusada, may krusada man tayo o wala, tayo po ay tuloy-tuloy na nakikisangkot sa gawain ng Panginoon. In a simple way, na makapagdala tayo ng kaluluwa sa Kanyang paanan, na madala natin ang mga tao para makinig at matuto sila ng salita ng Diyos. Kaya nga lagi kong sinasabi, mga kapatid, sa akin personally po sa akin yon. Sarili ko po itong opinion. Ayoko pong saklawin yung opinion ng iba. Para sa akin, mga kapatid, ang success ng gawain ay hindi po natin makikita sa numero kung ilan ang nabibinyagan. Dahil ang success para sa akin ng gawain ng Panginoon ay hindi sa dami ng binibinyagan, kundi sa dami ng nakikinig. Why? Because that is our role. Ang role natin, mga kapatid, mangaral. Mangaral, sabihin sa kanila kung ano ang totoo, sabihin sa kanila kung paano sila maliligtas, at ituro sila sa ating Panginoong Hesus na siyang magiging source ng ating salvation. That's our job, mga kapatid. And conversion is not our job. It is the job
of the Holy Spirit. Kaya makikita nyo mga kapatid, pag marami po ang makikinig, matuwa ka na. Bakit? Kasi yung mga nakikinig na yan at naunawaan nila yung ating ginagawa at naintindihan nila yung ating sinasabi at itinuturo natin sa kanila, hindi man sila magpabinyag sa araw na yan. Naniniwala ako mga kapatid na balang araw, bigla silang susulpot dito at magsasabi sa atin, gusto ko pong magpabinyag. At yun mga kapatid, ang sisiguruhin ko sa inyo, at talagang malalim ang tanim ng katotohanan sa puso nila. At ngayon, mga kapatid, ito yung inaasahan ng Panginoon na mangyari sa atin. Alam nyo, yung makapag-invite lang ako ng isang kaluluwa na madadala ko sa panahon ng ating pangangaral, mga kapatid, maging masaya ka na. Why? Kasi merong isang kaluluwa na nadala ka doon para makinig at maintindihan niya kung anong katotohanan. It's up to him. Kung tatanggapin niya yan o hindi. And it's up to the Holy Spirit. Kung kanyang bubuksan at kakatukin ang kanyang puso para siya ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Mga kapatid. At yan, ang inaasahan ng Panginoon na gusto niyang mangyari sa ating iglesia, mga kapatid. Kaya, mahirap din po kung tayo ay mangangaral pero wala namang makikinig, di magiging sayang lang yung ating magiging effort, di ba? Pero kung merong makikinig diyan, wala pong masasayang sa atin. Bakit po? Kasi may nakinig. May nakinig at meron tayong naitanim. Di ba? Meron tayong naitanim. At yung itinanim natin na yan, aalagaan ng banal na spirito sa puso nila. At yan ay payayabungin niya at balang araw ay makikita natin na sila po ay tutugon sa panawagan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, uulitin ko po sa inyo na ang panawagan ng Panginoon sa atin is to make disciples, not to make members. So babaguhin na natin yung style na yon, mga kapatid. Kailangan yung ating mahihikayat, hindi lang siya magiging member ng church, kundi siya po ay ating i-disciple. Para yung ating madi-disciple, pagkatapos na siya ay tumanggap sa Panginoon, siya naman ang hahanap ng another disciple. Ayan, siya naman ang hahanap ng another disciple na dadalhin niya sa Panginoon at kanyang pangangalagaan. So mga kapatid, kung inyong makikita, napaka-importante po ng ating pakikipagrelasyon sa puno at sa sanga. Kung tayo ang sanga at ang Panginoon ang puno, dapat tayo po ay merong abiding relationship sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung wala, mga kapatid, ang sabi po ng talinhaga ng Biblia sa John chapter 15, ang sangang ito ay hindi magbubunga. So inaasahan ng Panginoon pala mga kapatid sa atin na nagsasabing tayo ay merong malapit na relasyon sa Panginoon bilang tayo ay mga alagad. Ibig sabihin, inaasahan ng Diyos na tayo ay magbubunga. At sa John chapter 15, meron pong dalawang pakahulugan sa salitang bunga. Una ay yung bunga ng banal na spirito na matatagpuan natin sa Galatians chapter 5 verse 21 and 22. Na ang bungang ito ay makikita sa ating espiritual na buhay. At kapag ito ay nakita sa ating espiritual na buhay, ito po ay magbubunga ng maraming kaluluwa na dadalhin natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ng kasabihan, action speak louder than words, mga kapatid. So kahit hindi ka magsalita, hindi ka mahihiyang mag-imbita. At yung iimbitahin mo, hindi naman mahihiyang sasama sa iyo dahil kilala ka niya. At ang pagkakilala nila sa iyo ay isang mabuting tao sapagkat ipinakita mo sa kanila ang iyong relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng bunga ng banal na spirito na nahahayag sa ating mga buhay. At yan ang gagamitin ng Panginoon na makapagdala tayo ng mga kaluluwa na merong matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid,
Tayo po ay laging araw-araw na nahaharap sa maraming mga challenges sa buhay. Hindi lang sa buhay natin araw-araw na kailangan natin ng mga pangangailangan natin, kundi sa ating spiritual na buhay. Ngayon, meron pong malaking hamon na nakaharap sa ating harapan ngayon. At ito ay walang iba kundi ang ating pakikisangkot sa gawain at sa larangan ng gawain ng paghikayat ng kaluluwa at paghahatid ng mabuting balita. Ang challenge po sa atin ngayong gabi, nawa po sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga buhay natin bilang mga alagad ay nakalaan para tayo po mga kapatid ay makisangkot sa gawaing ito sa pagdadala ng mga kaluluwa na makikinig sa atin hong pangangaral, hindi lang dahil ito ay bahagi natin, mga kapatid, kundi dahil ito ay ang ating paraan ng pamumuhay bilang mga alagad at bilang mga kaanib sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng Diyos sa gabing ito. Para po sa ating pagtatapos, tayo po'y lahat at tumayo at awitin po natin ang Work for the Night is Coming. Work for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is falling. Work needs stringing clouds. Work till the day grows brighter under the glowing sun. Work for the night is coming when man's work is done. Work for the night is coming. Work through the sunny noon. Lay high the stars with labor. Rest come sure and soon. Give every flying meaning, something to give its start. Work for the night is coming, when man works no more. Work for the night is coming, under the sunset skies. Work for daylight flies. Work till the last beam faded, faded to shine no more. Work for the Lord is coming, when man's work is done. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos Ama na nasa langit. Maraming salamat po sa inyong paalala sa amin sa gabing ito na kayo po ay umaasa sa bawat isa sa amin na aming gaganapin ang amin pong mga tungkulin bilang inyong mga alagad at bilang inyong pamilya sa iglesyang ito. Umaasa po kami, Panginoon, na patuloy po na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay laging sasa amin at patuloy po ninyo kaming pagpapalain at gagabayan. At sa amin pong pag-uwi ngayong gabi, sa aming mga tahanan, ay iingatan po ninyo kami at sa kinabukasan ay muling ibabalik sa lugar na ito upang kayo po, Panginoon, ay aming purihin at sambahin
sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming hiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hello, hello.